Buhay ni Maria, ehemplo ng lahat ng mananampalataya. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 1, verses 26 to 38, and I read it for you. In the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary, and he came to her and said, "Greetings, favored one, the Lord is with you." But she was much perplexed by his words and pondered what sort of greeting these might be. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And now you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his ancestor David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Mary said to the angel, "How can this be, since I am a virgin?" The angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be holy. He will be called Son of God. And now, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son, and this is the 6th month of her who was said to be barren. For nothing will be impossible with God." Then Mary said, "Here am I, the servant of the Lord. Let it be with me according to your word." Then the angel departed from her. Ngayong araw pong ito ating pong pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion. Hindi po ito ang birthday ni Mama Mary ha. Ito po ay ang napakahalagang parte ng kasaysayan ng sanlibutan na kung saan ang ating mahal na ina ay pinili ng Diyos. Hindi lamang noong ibinalita ng Anghel Gabriel sa kanya ang mabuting balita na siya ang magiging ina ng Diyos, bagkus noon pa man bago isilang ang mahal na ina ay inihanda na niya ang sinapupunan ng kanyang ina. Si Maria ay malinis, siya ay walang bahid dungis, walang kasalanan. Kaya ngayong araw na ito, tingnan natin ang naging buhay ng Birheng Maria at kung papaano tayo matututo sa kanyang pagtalima sa banal na plano ng Diyos. Una, kalinisan. Sa kanyang puso, kaisipan, sa buo niyang pagkatao at pamumuhay, malinis ang mahal na ina. Kung titingnan natin ang ating buhay, ang mundo ay naghahandog sa atin ng iba't ibang mga pagkakataon upang tayo ay masilo at magkasala. Nariyan ang mga iba't ibang uri ng makabagong kasalanan, kasalanan sa laman, pornografiya, pakikiapid, ang pagsusugal ng walang humpay, ang paninira sa katawan. Nariyan ang mga bagay na ito na lumalason at sumisira sa ating kalinisan. Ginawang malinis ng Diyos ang bawat isa, punong-puno ng dignidad, ngunit ating niyuyurakan sa tuwing tayo ay gumagawa ng kasalanan. Si Maria, modelo ng kalinisan. Lumapit tayo kay Maria, hindi upang sambahin siya, kung hindi para tayo ay mas lalong mapalapit sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus. Wala nang ibang nakakaalam pa, kundi ang ina, kung sino ang kanyang anak. Kung gusto mo raw malaman ang isang tao, ang tanungin mo, ang lapitan mo, ay ang nagsilang sa kanya, ang kanyang ina na nagpalaki. Pangalawa, ang pagtalima, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Madalas sa ating buhay, sinusundan natin ang ating sarili.
ito ang gusto ko, ito ang gusto kong mangyari, ito ang gusto kong marating, ito ako. Hindi ka pa ba nagsasawang ikaw palagi? Kaya nga kapag tayo ay natatalo sa buhay, naroon ang dismayado ang tao. Ngunit kung ating gagawin ay ang plano ng Diyos, napakaganda ng plano ng Diyos para sa ating lahat. Kung matututo tayong buksan ang ating puso, tingnan, ano nga ba ang nais ipagawa sa akin ng Diyos? Para kay Maria, siya ang magiging ina ng Diyos. Isang napakapambihirang misyon na iniatang sa kanya. Walang kasiguraduhan, punong-puno siya ng takot kung ano sasabihin ng iba. Ang bata-bata pa ng Birhen Maria noon. Pero binuksan niya ang kanyang buhay sa Diyos at tinupad niya ang plano ng Diyos. Winika niya, marapat nawa, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong winika. Meron po ba tayong pagbubukas at pagsuko kagaya ng Birheng Maria? Opo, Panginoon, ang kalooban mo ang mangyayari sa akin. Ngayong araw na ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion, maging halimbawa nawa ang buhay ni Maria kung papaano tayo mas lalong sumunod ng maayos, banal at kaaya-aya sa ating Panginoong Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, linisin mo ang aming mga puso mula sa mga kasalanan na aming nagawa. Turuan niyo po kami palagi na tumalima sa iyong banal na kalooban. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.